Isang salita, isang saksak sa puso. Habang buong pagmamahal na tinatapos ni Wen ang painting para sa kaarawan ng ama, lingid sa kanyang kaalaman na ang kanyang kinabukasan ay ibinebenta na sa isang pirasong papel. Sa mansyong ito, ang anak ay hindi pamilya kundi isang puhunan lamang. Magagawa mo bang ngumiti kung ang bawat kulay sa iyong canvas ay mula sa dugong dumadaloy sa iyong sugatang damdamin? Hanggang kailan mananatiling pipi ang isang anak sa harap ng malupit na ama at mapanlinlang na ina-inahan? Hindi anak ang kailangan ko, Marcelo. Ang kailangan ko ay isang karapat-dapat na tagapagmana. At si Wencesla? She is a failed investment. Isang pagkakamali na kailanman ay hindi magbubunga ng kahit anong halaga para sa pamilyang Altamirano. Ang bawat salitang binitawan ni Don Esteban ay tila mga talim na humihiwa sa makapal na hangin sa loob ng kaniyang library. Ngunit mas matulis ang bawat kataga para sa taong nakikinig sa labas ng pinto. Nakatayo si Wencesla sa madilim na pasilyo. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng isang silver tray. Doon sa ibabaw ng tray ay ang paboritong barako coffee ng kaniyang ama. Ang usok nito ay banayad na sumasayaw. Puno ng samyong pinaghirapan niyang timplahin ng eksaktong 10 minuto upang makuha ang tamang pait at tamis na gusto nito. Sa kaniyang kabilang braso, nakayakap ang isang malaking canvas na binalot sa mamahaling papel. Iyon ang kaniyang masterpiece, ang portrait ng kanilang pamilya na iginuhit niya sa bawat gabi na kinalimutan niya ang pagtulog. Dugo, pawis, at bawat hibla ng kaniyang pagmamahal ang ginamit niyang tinta sa bawat kurit ng brush. Umaasang sa pamamagitan nito ay makita ng ama na ang kaniyang sining ay hindi lamang isang libangan, kundi isang paraan ng pagpapahayag ng kaniyang debosyon. Subalit ang mainit na kape ay unti-unti nang nawawalan ng alab, tila sumasabay sa paglamig ng kaniyang dugo. Ang mga tuhod ni Wen ay nagsimulang manginig, at ang bigat ng tray ay naging tila isang bundok na kailangang pasanin ng kaniyang mga payat na balikat. Sa kaniyang pandinig, ang boses ni Don Esteban ay muling umalingaw-ngaw, puno ng dismaya at kawalan ng pagpapahalaga. Sa paningin ng kaniyang ama, ang kaniyang pagkatao ay nabubura at napapalitan lamang ng mga numero sa isang ledger, ng mga markang hindi kailanman umabot sa kaniyang mataas na pamantayan. Narinig niya ang malambot at tila may nanalaitay na lason na boses ni Doña Milagros na sumunod. Huwag mo nang masyadong dibdibin, Esteban. Sinubukan naman natin siyang hubugin, hindi ba? But some things are just born flawed. Siguro ay sa kaniyang namayapang ina niya nakuha ang pagiging mahina at walang ambisyon. Napakagandang bata, ngunit walang silbi sa likod ng boardroom. Ang kaniyang hininga ay tila nakulong sa kaniyang lalamunan, lumilikha ng isang masakit na bukol na hindi niya malunok. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay nagbago ng ritmo, nagiging isang mabigat na martilyo na humahampas sa kaniyang dibdib, sapat na upang marinig niya ang sarili niyang takot. Ang kaniyang mga mata ay nagsimulang uminit, pinupuno ng mga luhang pilit niyang pinipigil dahil alam niyang sa bahay na ito, ang luha ay tanda ng pagkatalo. Nang hindi namamalayan, ang kaniyang pagkakahawak sa tray ay lumuwag. Ang ingay ng porselanang tumama sa matigas na sahig ay bumasag sa katahimikan ng buong bahay, tila isang pagsabog na nagmula sa kaniyang mismong kaluluwa. Ang maitim na kape ay kumalat sa sahig na tila isang mantsa ng kabiguan, dinudungisan ng kaniyang mga paa at ang dulo ng kaniyang damit. Bumukas ang pinto. Ang matalim na titig ni Don Esteban ay dumapo sa kanya, walang bakas ng pag-aalala, tanging ang labis na inis sa kaniyang pagkakamali. Si Doña Milagros ay nakatayo sa likuran nito. Ang isang kamay ay nasa balikat ng asawa, habang ang kaniyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanuring ngiti. "Wen, look at what you've done!" Mahinahon ngunit mapanghusgang wika ni Milagros. "You are so clumsy, dear. Ganyan ba ang ituturing nating susunod na CEO?
Ni hindi mo mahawakan ng maayos ang isang tasa, paano pa ang isang buong imperyo? Hindi nakapagsalita si Wen. Yumuko siya. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mamulot ng mga basag na piraso ng porselana sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin. Isang matalim na gilid ng baso ang humiwa sa kanyang hintuturo. Ngunit ang hapdi nito ay wala pang isang bahagi ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi niya binitawan ang canvas na yakap niya, kahit na ang papel nito ay nabahiran na rin ng natapong kape. Iwanan mo na yan, Wencesla. Magpatawag ka ng katulong para linisin ang kalat mo. At bukas, pagkatapos ng paglalabas ng board exam results, asahan mong may mga pagbabagong magaganap. I will not let the Altamirano name be dragged down by mediocrity. Mariing utos ni Don Esteban bago tinalikuran ang kaniyang anak. Naiwang mag-isa si Wen sa gitna ng pasilyo, nakaluhod sa gitna ng kanyang sariling gulo. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang presensya ng isang tao. Inakala niya ay si Nanay Rosa ang lumapit. Ngunit nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita niya si Milagros na nakatayo sa kanyang harap. Dinampot ng madrasta ang kanyang mga painting brushes na nahulog din sa sahig. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, dahan-dahan itong binalian ni Milagros, isa-isa, hanggang sa ang mga kahoy ay maging piraso na lamang ng basura. Sabi ng daddy mo, Wen, mediocrity is not allowed. At ang pagpipinta, iyan ang pinakamababang uri ng pag-aaksaya ng oras. Inihulog ni Milagros ang mga sirang brush sa ibabaw ng basag na porselana. Huwag mo na itong subukang itago, dear. You're just proving us right. Habang papalayo ang mga yapak ni Milagros, naiwan kay Wen ang isang tanong na paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa bawat latay ng salita. Kung ang kanyang buhay ay isang pagkakamali sa paningin ng kanyang ama, may karapatan pa ba siyang mangarap ng sarili niyang kulay? O habang buhay na lamang siyang magiging anino sa ilalim ng kanilang mga gintong yapak? Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng silid ni Wen ay tila walang dalang init. Isang maputlang liwanag na nagbibigay diin lamang sa mga bakas ng luha sa kaniyang unan. Ang kaniyang hintuturo ay may balot ng puting benda, isang maliit na paalala ng pagkabasag ng kaniyang mundo kagabi. Sa bawat pintig ng kaniyang sugat, naaalala niya ang tunog ng nababaling kahoy ng kaniyang mga brushes, ang tanging mga kaibigang nakakaunawa sa kaniyang katahimikan. Bumukas ang pinto ng walang katok, at ang pamilyar na samyo ng mamahaling pabango ni Doña Milagros ay agad na pumuno sa silid. Pumasok ang madrasta na may dalang isang baso ng gatas. Ang kaniyang muka ay may bakas ng pekeng pag-alala na tila isang maskarang gawa sa porselana. Sweetheart, hindi ka pa bumabangon? Malapit na ang tanghalian. Malamig na wika ni Milagros habang nauupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ni Wen, ngunit ang kaniyang mga daliri ay tila mga malamig na baging na dahan-dahang sumasakal sa leeg ng dalaga. Don't be too hard on yourself about last night. Alam mo namang mabilis lang mawala ang pasensya ng daddy mo, lalo na kung pagod siya sa trabaho. I'm sorry, tita. I didn't mean to fail him. Mahinang sagot ni Wen. Ang kanyang boses ay tila isang anino ng dati niyang sigla. I know. Kaya nga tinulungan na kita. Nakangiting sabi ni Milagros. Tumayo siya at lumapit sa study table ni Wen. Napansin ko kasing masyado kang nalilito dahil sa dami ng iniintindi mo. Ang sining, ang pagpipinta, ang mga board exams. It's too much for your fragile mind, Wen. Kaya minabuti ko nang linisin ang iyong lamesa. Agad na napatayo si Wen, binaliwala ang sakit sa kanyang paa. Hinalughog niya ang kanyang mga drawer, ngunit ang kanyang mga puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mga reviewer ko. Tita, nasaan ang mga notes ko para sa exam bukas? I spent months making those. Lumingon si Milagros. Ang kaniyang mga mata ay walang kislap ng pagsisisi. Itinapon ko na, dear. Masyado nang magulo ang mga sulat mo doon. Puno ng mga drawings sa gilid. I ordered new, expensive reviewers for you.
mas malinis, mas madaling basahin. You should thank me for saving you from your own chaos. Pero nandoon ang lahat ng mahahalagang pointers ko. Hindi ko na maaalala lahat iyon sa isang gabi. Pabulong na wika ni Wen. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Humakbang pa itaas si Milagros at hinawakan ang magkabilang balikat ni Wen. Tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Listen to me, Wencesla. Ginagawa ko ito dahil ayaw kong matulad ka sa nanay mo. She was soft, emotional, and she let her heart lead her to her own destruction. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa daddy mo na makita ang mukha mo araw-araw? You look exactly like the woman who chose her own whims over her duty to survive. She died giving you life when ang pinakamaliit na magagawa mo ay huwag sayangin ang sakripisyong yon sa pamamagitan ng pagiging isang bigo. Ang mga salitang iyon ay tila mga lason na dahan-dahang pumasok sa mga ugat ni Wen. Ang bigat ng kasalanang hindi naman niya ginawa, ang mamatay ang kanyang ina, habang isinisilang siya, ay muling idiniin sa kanyang dibdib. Iyon ang kadenang habambuhay na nagtali sa kaniya sa ilalim ng kapangyarihan ni Don Esteban at Milagros. Ang paniniwalang ang kaniyang buong pagkatao ay isang utang na hindi kailanman mababayaran. Nang lisanin ni Milagros ang silid, pumasok si Nanay Rosa, ang matandang katulong na nag-aruga kay Wen mula pagkabata. Bitbit nito ang isang suklay at isang maliit na mangkok ng maligamgam na tubig. Walang imik na naupo ang matanda sa likuran ni Wen at nagsimulang suklayin ang kaniyang mahabang buhok. Ang bawat hagod ng suklay sa kaniyang anit ay tila isang banayad na haplos ng pag-asa. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Wen ang isang pumatak na luha sa kaniyang balikat. Hindi galing sa kanya, kundi kay Nanay Rosa. Ang matanda ay walang boses sa bahay na yon, ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng mga lihim na tila gustong sumabog. Nanay Rosa, totoo ba? Ako ba talaga ang dahilan kung bakit wala si Mama? Tanong ni Wen. Ang kaniyang boses ay basag. Tumigil ang kamay ng matanda. Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi kailanman nagbibilang ng kapalit, Wen. Ang buhay mo ay hindi isang utang, kundi isang regalo. Huwag mong hayaang burahin ng kanilang mga salita ang kulay na dala mo sa mundong ito. Nang hapong iyon, habang pilit na binabasa ni Wen ang mga bagong reviewer na binigay ni Milagros, isang hindi pamilyar na tunog ng mensahe ang nanggaling sa kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng unan. Isang anonymous na numero ang nagpadala ng isang maikling text. Huwag kang maniwala sa bawat luhang ipinapakita nila. Ang kape ay hindi natapon ng kusa. At ang mga alaala ng iyong ina ay hindi kailanman naging basura. Tumingin ka sa ilalim ng lumang aparador sa dulo ng pasilyo. Napakunot ang noo ni Wen. Ang kaniyang puso ay muling tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam na tila may isang pinto na dahan-dahang bumubukas sa gitna ng kadiliman. Sino ang nagpadala nito? At ano ang nakatago sa dulo ng pasilyong matagal na niyang iniiwasan? Ang bawat pagtama ng kubyerto sa mga pinggang porselana ay tila mga tunog ng bakal na naglalaban sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan. Sa hapagkainan ng mga Altamirano, ang pagkain ay hindi isang oras ng pagsasalo, kundi isang ritual ng paghahanda para sa digmaan. Nakaupo si Don Esteban sa kabisera. Ang kanyang mukha ay tila inukit mula sa matigas na bato. Habang si Doña Milagros naman ay marahang humihigop ng kanyang wine, ang mga mata ay palipat-lipat sa tatlong anak na nakayuko sa harap ng kanilang mga pagkain. Bukas ang araw na magpapasya kung sino sa inyo ang may dugong Altamirano at kung sino ang anino lamang. Masusi at malamig na panimula ni Don Esteban. Ibinaba niya ang kaniyang tinidor. Ang dulo nito ay lumikha ng isang matalim na gasgas sa ibabaw ng pinggan. Valentino, I expect nothing but the top spot. Your tutors have been paid a fortune to ensure your victory. Huwag mong hahayaan na masayang ang bawat sentimong inilaan ko sa iyo.
Tumuwid ng upo si Valentino, ang panganay na anak ni Milagros. Bagaman bakas ang pagod sa kaniyang mga mata, pilit niyang pinatigas ang kaniyang boses. "Don't worry, Dad. I've mastered everything. I will get that #1 rank. I won't let anyone, especially from outside this table, take what is rightfully mine." Isang mabilis na sulyap ang ipinukol niya kay Wen, isang tingin na pununo ng paghamak at kompetisyon. Binaling naman ni Don Esteban ang kaniyang tingin kay Lisandro, ang kapatid na lalaki ni Wen. Nakikita ni Wen ang panginginig ng mga kamay ni Lisandro habang hawak ang kutsara. Ang kaniyang kapatid ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang mitya. Mahilig si Lisandro sa mga tula at musika, ngunit sa bahay na ito, ang mga taludtod ay walang halaga kung hindi ito nakasulat sa isang kontrata ng negosyo. And you, Lisandro? You've been quiet. I hope your silence means you're prepared and not because you're hiding another one of those useless notebooks of poems. Wika ni Don Esteban, ang boses ay puno ng babala. I'm doing my best, Dad. Pautal na sagot ni Lisandro, hindi magawang iangat ang tingin. I've been studying until 3 in the morning every day. Your best is only good if it brings results, Lisandro. Sa mundong ito, walang puwang ang mga talunan. Dugtong ni Milagros, habang ang kaniyang kamay ay marahang hinahaplos ang likod ni Valentino. Isang malinaw na pagpapakita kung sino ang kaniyang paborito. Nanatiling tahimik si Wen. Ang kaniyang pagkain ay tila naging abo sa kaniyang bibig. Nararamdaman niya ang bigat ng tingin ni Milagros sa kanya. Isang paalala ng mga reviewer na itinapon nito at ng mga salitang lason na ibinulong nito sa kaniyang silid. Para kay Wen, ang pagsusulit bukas ay hindi lamang para sa kumpanya. Ito ay isang pagsusulit para sa kaniyang kaligtasan. Matapos ang hapunan, ang bawat isa ay nagtungo sa kani-kanilang mga silid upang magpatuloy sa pag-aaral. Ngunit hindi mapakali si Wen. Ang imahe ng kaniyang kapatid na si Lisandro na tila malapit ng gumuho ang kaniyang buong pagkatao ay hindi maalis sa kaniyang isipan. Nagpasya siyang dalhan ito ng mainit na gatas, umaasang kahit papaano ay mabigyan ito ng kaunting ginhawa. Dahan-dahang pinihit ni Wen ang seradura ng pinto ni Lisandro. Walang anumang ingay na nalikha, ngunit ang kaba sa kaniyang dibdib ay tila isang malakas na tambol. Nakita niya si Lisandro na nakasubsob sa kaniyang study table. Ang mga libro ay nagkalat, ngunit ang kaniyang mga balikat ay gumagalaw sa bawat malalim at pigil na paghikbi. "Kuya Lisandro," mahinang tawag ni Wen. Agad na nag-angat ng ulo si Lisandro at mabilis na pinunasan ang kaniyang mga mata. "Wen, what are you doing here? You should be studying. You know how Dad is." "I brought you some milk, kuya. You look so tired," wika ni Wen habang inilalapag ang baso. Napansin niya ang pamumutla ng kaniyang kapatid. Ang mga labi nito ay tila walang kulay at ang mga mata ay tila nakatingin sa isang malayong kawalan. "Kuya, it's just an exam. Hindi ito ang dulo ng mundo." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lisandro. "For them, Wen, this is the world. Kung hindi ako papasa, kung hindi ko mapapantayan si Valentino, wala na akong lugar sa bahay na ito. I'm tired of being the disappointment. I'm tired of being the weak link." Nang lumabas si Wen sa silid ni Lisandro, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon sa gilid ng basurahan malapit sa pinto ng kanyang kapatid. Isang maliit na puting sisidlan na tila nahulog mula sa drawer. Pinulot niya ito at ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mabasa ang etiketa. Ang sisidlan ay puno ng mga tableta para sa mahimbing na pagtulog, ngunit ang dami ng nawawala sa loob nito ay hindi normal para sa isang gabi lamang. Bumalik ang kanyang gunita sa maputlang mukha ni Lisandro at sa kanyang mga salitang puno ng kawalan ng pag-asa. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa kanyang mga buto habang mahigpit niyang hawak ang bote. Sa loob ng marangyang mansyong ito, kung saan ang tagumpay ay mas mahalaga kaysa sa buhay,
Napagtanto ni Wen na ang pagsusulit bukas ay maaaring maging simula ng isang trahedyang hindi kayang ipinta ng anumang kulay. Ang liwanag ng mga dambuhalang chandeliers sa engranding ballroom ng mga Altamirano ay tila mga mapanghusgang mata na nakatitig sa bawat galaw ni Wen. Ang bawat kislap ng mga mamahaling hiyas na suot ng mga panauhin ay nagbibigay diin lamang sa kaniyang pagiging tila isang ligaw na piraso ng basahan sa gitna ng karangyaan. Nakasuot siya ng isang simpleng bestido, ang kaniyang mga kamay ay nanlalamig, habang mahigpit na nakayakap sa canvas na binalot niya ng sutla. Ang kaniyang huling pag-asa na makuha ang kahit katiting na pagkilala mula sa kaniyang ama. Nakatayo sa entablado si Don Esteban, katabi ang isang kinatawan mula sa unibersidad. Sa gilid, si Doña Milagros ay tila isang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa, habang ang kanyang mga daliri ay marahang pinaglalaruan ang kanyang kwintas na perlas. Si Valentino ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaisipang siya na ang itatampok na hari. Samantala, si Isandro ay tila isang aninong malapit ng maglaho. Ang kaniyang mga balat ay maputla at ang kaniyang paningin ay nakapako lamang sa kaniyang sariling mga sapatos. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang anibersaryo ng ating kumpanya, kundi ang simula ng isang bagong kabanata para sa Altamirano Holdings. Mariing wika ni Don Esteban, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan, tila isang batas na hindi maaring baliin. The results of the National University Board exams are in, and as expected, an Altamirano has taken the #1 spot. Isang mabilis na buntong hininga ang kumawala sa mga panauhin. Binuksan ni Don Esteban ang envelope na may tatak ng universidad. Valentino Altamirano, rank 1, anunsyo ng ama, at ang buong silid ay napuno ng palakpakan na tila mga hampas ng alon sa pampang. Lumapit si Valentino at nakipagkamay sa ama, isang eksenang tila inukit para sa isang magazine ng mga matatagumpay na tao. Ipinagpatuloy ni Don Esteban ang pagbabasa ng mga resulta. Isandro Altamirano did not make it to the top 100, a disappointment. Ang mga salitang yon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Isandro, na lalo pang yumuko hanggang sa ang kanyang buhok ay tumakip sa kanyang mukha. And Wenceslas Altamirano, rank 72, average, acceptable for a girl, but not enough for a leader. Naramdaman ni Wen ang panliliit ng kaniyang mundo. Ang kaniyang rank 72 ay bunga ng pag-aaral, ng walang sapat na reviewers at sa ilalim ng matinding takot, ngunit para sa kaniyang ama, iyon ay isang marka lamang ng pagiging walang halaga. Gayunpaman, nang matapos ang formal na anunsyo, nilakasan ni Wen ang kaniyang loob. Humakbang siya palapit sa gitna ng entablado habang pababa na ang kanyang ama. Dad, happy birthday! I know the exam result wasn't what you expected, but I made this for you. Pabulong na wika ni Wen, ang kaniyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Dahan-dahan niyang inalis ang sutla na bumabalot sa canvas at iniharap ang painting sa ama. Iyon ang portrait ng pamilya na iginuhit niya ng may buong katapatan. Sa kaniyang sining, ang mukha ni Don Esteban ay hindi malupit, kundi may bahid ng lambing habang nakatingin sa kanilang magkakapatid. Iyon ang pangarap ni Wen na pamilya, isang mundong walang kompetisyon, tanging pagmamahalan. Tumigil si Don Esteban. Tinitigan niya ang painting, ngunit sa halip na humanga, ang kaniyang mga kilay ay nagsalubong sa matinding galit. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga titig ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Wen. This? Wika ni Don Esteban. Ang boses ay tila isang dagundong bago ang unos. Iniaalay mo sa akin ang isang kasinungalingan sa harap ng aking mga kasamahan sa negosyo? Pinagmumukha mo akong mahina sa painting na ito, Wenceslas. Itinutulad mo ako sa iyong ina na mas inuna ang damdamin
kaysa sa realidad. Dad, it's a gift of love. Pilit na paliwanag ni Wen. Ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Love does not pay the bills. Love does not build empires. Singhal ni Don Esteban. Bigla niyang hinablot ang painting mula sa mga kamay ni Wen. Lumakad siya patungo sa isang malaking basurahan sa gilid ng buffet table at doon, sa harap ng lahat ng tao, ay marahas niyang isinuksok ang canvas sa loob ng basura. Keep your trash, Wenceslas. I have no room for failures in my house and certainly no room for your delusions. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa ballroom. Ang bawat segundo ay tila isang taon para kay Wen habang nakatingin sa dulo ng kaniyang painting na nakalabas sa basurahan, dinudungisan ng mga tirang pagkain at alak. Ang kaniyang puso ay tila isang basong porselana na ibinagsak mula sa pinakamataas na gusali. Hindi lamang nabasag, kundi naging abo. Lumingon si Wen kay Yesandro, naghahanap ng kakampi, ngunit nakita niya ang kanyang kapatid na mabilis na tumatakbo palabas ng ballroom. Ang muka ay basang-basa ng luha. Sa gitna ng kanyang sariling pighati, isang matinding takot ang bumalot kay Wen nang maalala niya ang bote ng gamot na nakita niya sa drawer nito. Habang ang tawanan at palakpakan para kay Valentino ay muling nagsimula, si Wen ay naiwang nakatayo sa gitna ng entablado. Isang prinsesang nakasuot ng korona ng mga tinik. Pinapanood ang kaniyang huling piraso ng kaluluwa na unti-unting nilalamon ng dilim. Wala siyang silbi sa kumpanya, kaya bakit natin aaksayahin ang gabi sa paghahanap sa isang batang ayaw magpahanap? Hayaan niyo siyang mapagod sa kaniyang sariling drama. Mapapagod din yan sa kakaiyak at babalik kapag kumalam na ang sikmura. Ang tinig ni Doña Milagros ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa pasilyo, walang bakas ng pag-aalala para sa anak na nawawala. Habang ang mga huling panauhin ay nagsisialis sa mansyon, si Wen ay nakatayo sa paanan ng malawak na hagdanan. Ang kaniyang mga daliri ay mariing nakabaon sa kaniyang sariling braso. Ang kaniyang wounded finger ay muling kumikirot, ngunit mas matindi ang pintig ng kaba sa kaniyang dibdib na tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Tumingin siya sa kaniyang ama. Si Don Esteban ay abala sa pakikipag-usap sa isang business partner. Tila ba ang pagtakbo palabas ni Yesandro ay isang maliit na langgam lamang na hindi dapat pagtuunan ng pansin. Walang sino man sa pamilyang ito ang nakakita sa dilim na bumalot sa mga mata ni Yesandro bago ito lumisan. Walang sino man ang nakarinig sa pagsigaw ng kanyang kaluluwa sa gitna ng kanilang mga palakpakan para kay Valentino. Tita, hindi siya babalik ng ganoon lang. Pabulong na wika ni Wen, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon sa gitna ng bagyo. Nakita ko ang mukha niya. Kuya Yesandro is hurting. We need to find him. Lumingon si Milagros. Ang kanyang kilay ay bahagyang tumaas sa mapanguyam na paraan. Wen? Stop being so emotional. Katulad ka na naman ng nanay mo. Gumagawa ng eksena sa gitna ng wala. Valentino is the star tonight. Huwag mong sirain ang gabi ng kuya mo dahil sa katarayan ni Yesandro. Tumalikod ang madrasta. Ang tunog ng kaniyang mamahaling sapatos sa marmol na sahig ay tila mga huling patak ng ulan bago ang isang malakas na dilubyo. Naiwan si Wen na mag-isa sa malawak na bulwagan. Ang amoy ng mga natirang pagkain at alak ay tila naging lason sa kanyang pang-amoy. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip na dinala siya paitaas, patungo sa silid ni Yesandro sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, tila isang paanyaya sa isang libingan. Walang anumang ingay sa loob. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa hangin. Pagpasok ni Wen, ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana ang sumalubong sa kanya. Ang mga kurtina ay sumasayaw sa dilim, tila mga aninong nagpapaalam. Hinalughog ni Wen ang bawat sulok. Ang study table ni Yesandro ay malinis. Masyadong malinis
Ang mga libro ay maayos na nakasalansan at ang bote ng gamot na nakita niya noon ay wala na doon. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang bawat paglanghap ay tila may kasamang mga bubog na sumusugat sa kanyang baga. Dahan-dahan siyang lumapit sa lumang piano sa sulok ng silid, ang tanging bagay na tunay na minahal ni Sandro. Doon, sa ibabaw ng mga itim at puting teklado, ay may isang piraso ng papel. Hindi ito isang tula. Hindi ito isang komposisyon. Nanginginig ang mga kamay ni Wen nang pulutin niya ang papel. Ang tinta ay kumalat sa ilang bahagi dahil sa mga pumatak na likido. Mga luhang hindi na nagawang pigilin ng kaniyang kapatid. Sa bawat salitang nakasulat, naramdaman ni Wen ang pagguho ng kaniyang sariling mundo. Kung pumatay sa akin ang inyong mga pangarap, bago pa ako nagkaroon ng pagkakataong mabuhay para sa sarili ko, sinubukan kong maging ginto sa inyong mga mata. Ngunit natuklasan kong isa lamang pala akong aninong nakakasagabal sa inyong liwanag. Dad, sana ay maging sapat na si Valentino para sa inyo dahil ang anak na hindi nyo kailanman nakita ay magpapalam na sa mundong hindi siya kailanman naging kabilang. Nabitawan ni Wen ang papel. Ang kaniyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa siya ay mapaluhod sa sahig. Ang kaniyang lalamunan ay tila may nakabarang malaking bato. Pinipigilan ng kaniyang pagsigaw. Ang bawat segundo ay tila isang patalim na bumabaon sa kaniyang puso. Kung ang kaniyang sining ay itinapon sa basurahan, ang buhay naman ng kaniyang kapatid ay tila itinapon na rin sa kawalan. Sa gitna ng kaniyang panlalabo ng paningin, naalala niya ang sinabi ng estrangherong nag-text sa kanya. Isang liwanag ng pag-asa ang sumilip sa kaniyang isipan sa gitna ng desperasyon. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang hanapin si Sandro bago tuluyang maging huli ang lahat. Ngunit sa gitna ng malakas na ulan na nagsisimulang bumuhos sa labas, saan siya magsisimula sa mundong tila naging isang malaking labirinto ng sakit at pagdurusa. Wala kang mapupuntahan, Wenceslas. Sa labas ng mga pader na ito, isa ka lamang mahinang babae na walang pangalan at walang silbi. Ang mga huling salita ni Doña Milagros bago ito pumasok sa kaniyang marangyang silid ay tila mga latay na humahapdi sa isipan ni Wen habang tinatakbo niya ang malawak na bakuran ng mansyon. Ang bawat butil ng tubig na bumabagsak mula sa madilim na langit ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang manipis na suot ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang nangangatog na katawan, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa sulat ni Sandro. Pilit itong itinatago sa ilalim ng kanyang palad upang hindi tuluyang mabura ng ulan ang huling mensahe ng kanyang kapatid. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ay puno ng desperasyon. Ang kaniyang hininga ay naging tila mga maiikling pagsinghap ng hangin na may kasamang lasa ng bakal at luha. Sa bawat pagkidlat, sandaling nagliliwanag ang paligid, ipinapakita ang kaniyang nag-iisang anino na sumusugod sa gitna ng unos. Ang kaniyang lalamunan ay nanunuyo sa kabila ng basang paligid at ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang tadyang na tila isang bilanggo na naghahanap ng labasan. Nakarating siya sa kalsada, ngunit ang kadiliman ay tila isang dambuhalang lalamunan na handa siyang lulunin. Walang dumadaan na sasakyan. Ang mga poste ng ilaw ay tila mga bantay na walang pakialam sa kanyang paghihirap. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin dahil sa pinaghalong ulan at iyak, muntik na siyang matumba ng isang liwanag mula sa isang lumang motorsiklo ang tumapat sa kanya. Huminto ang sasakyan. Isang lalaki na nakasuot ng kupas na jacket ang bumaba. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, ngunit may kasamang pag-iingat. Lumapit siya kay Wen. Bit-bit ang isang malaking payong na tila naging tanging kanlungan sa gitna ng kaguluhan. Miss, okay ka lang ba? Anong ginagawa mo rito sa gitna ng bagyo? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay baritono. May lalim ngunit may kasamang init na tila isang kumot sa gitna ng ginaw.
Tumingala si Wen. Nakita niya ang isang pares ng mga mata na puno ng pagtataka at malasakit. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa loob ng mansyon. Ang kuya ko, kailangan ko siyang mahanap. Please help me. Yung tulay, yung lumang tulay sa San Jose. Kailangan kong pumunta doon. San Jose? Malayo iyon mula rito, miss. At delikado ang daan dahil sa baha. Sagot ng lalaki na walang iba kundi si Gabriel Rojas. Pero sige, sumakay ka na. I'm Gabriel. Hindi kita pwedeng iwanan dito na parang basang sisiw. Sumakay si Wen sa likod ng motorsiklo. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang humahawak sa jacket ni Gabriel. Ang init ng katawan ng estranghero ay tila nagbigay ng kaunting lakas sa kaniyang nanghihinang diwa. Habang binabaybay nila ang madidilim na eskinita ng Maynila, ang bawat saglit ay tila isang taon para kay Wen. Ang kaniyang isipan ay bumabalik sa imahe ng kanilang ina. Ang tulay na iyon ang kaisa-isang lugar na binabanggit nito sa kanilang mga kwento noong bata pa sila. Iyon ang lugar kung saan ang lahat ay nagsimula. At natatakot si Wen na doon din ang lahat magtatapos. Nang makarating sila sa paanan ng lumang tulay, ang tunog ng rumaragasang ilog sa ibaba ay tila isang nagngangalit na halimaw. Ang ulan ay hindi tumitigil at ang hangin ay humahagupit sa mga puno sa paligid. Bumaba si Wen at tumakbo patungo sa gitna ng tulay. Doon, sa gitna ng nagngangalit na gabi, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Nakatayo si Isandro sa gilid ng railings. Ang kanyang mga paa ay tila wala ng balanse. Ang kanyang mga damit ay nakadikit sa kanyang payat na katawan at ang kanyang paningin ay nakatitig sa itim na tubig sa ibaba, na tila ito ay isang higanting unan na magbibigay sa kanya ng kapayapaan. "Kuya! Sandro!" Sigaw ni Wen. Ang kaniyang boses ay halos lamunin ng hangin. Lumingon si Isandro. Ang kaniyang mukha ay wala ng bakas ng buhay. Ang kaniyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng pighati na nawalan na ng ilaw. "Huwag kang lumapit, Wen. Hayaan mo na ako. Dito ako magiging malaya. Wala ng board exam, wala ng daddy, wala ng kompetisyon. Magiging anino na lang ako, katulad ng gusto nila. Isang hakbang na lamang, at ang kaniyang kapatid ay mawawala na sa kaniyang paningin." Napahawak si Wen sa kaniyang dibdib, naramdaman ang bawat pintig ng kaniyang puso na tila sumisigaw ng pagsusumamo. Kung ang sining niya ay hindi nakapagligtas sa kaniyang pamilya, kaya ba ng kaniyang mga bisig na pigilan ng kamatayan sa pag-agaw sa kaisa-isang taong nakakaunawa sa kanya? "Huwag kang lalapit, Wen. Isa pang hakbang at bibitiw na ako." Ang boses ni Isandro ay tila isang punit na telang iwinawagayway sa gitna ng unos, manipis, desperado at malapit ng maglaho. Ang kaniyang mga daliri na nakakapit sa kalawanging rehas ng tulay ay tila mga puting buto na lamang sa ilalim ng malamig na liwanag ng kidlat. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng mga tula at himig, na ngayon ay tila dalawang hungkag na balon na tanging kadiliman na lamang ang laman. Napatigil si Wen. Ang kaniyang mga paa ay tila bumaon sa basang semento. Ang ulan ay tila naging mga pako na bumabaon sa kaniyang balat. Ngunit ang hapdi nito ay wala sa kabilat ng takot na nararamdaman niya sa kaniyang dibdib. "Kuya, makinig ka sa akin. Hindi mo kailangang gawin ito. Hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi mo kasalanan na hindi ka naging ginto sa paningin ng isang taong bulag sa tunay na halaga mo." "Pagod na ako, Wen." Pabulong na sagot ni Isandro. Ang kaniyang katawan ay dahan-dahang humilig palayo sa rehas. "Pagod na akong maging anino. Pagod na akong maging pagkakamali. Kung mawawala ako, baka sa wakas ay maging payapa na ang lahat. Baka sa wakas, makita ni Daddy na hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa kompetisyon." Sa likuran ni Wen, naramdaman niya ang matatag na presensya ni Gabriel. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang bawat hininga nito sa kaniyang likuran ay tila nagbibigay ng lakas
na hindi niya inaasahang matatagpuan sa isang estranghero. Dahan-dahang lumapit si Gabriel, ang kaniyang mga galaw ay tila isang pusa na nag-iingat na huwag mabigla ang kaniyang biktima. "Kuya, tignan mo ako!" Sigaw ni Wen. Ang kaniyang lalamunan ay tila masusugatan sa bawat salitang inilalabas niya. "Kung mawawala ka, sino na ang makakaalala sa mga kwento ni Mama? Sino na ang tutugtog ng piano kapag malungkot ang gabi sa mansyon? Ikaw ang tanging kulay sa buhay ko, kuya. Kung bibitiw ka, parang pinatay mo na rin ang huling bahagi ng kaluluwa ko." Ang mga salitang iyon ay tila tumama sa puso ni Yay Sandro. Isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa kanyang mukha. Isang lamat sa kanyang pader ng kawalan ng pag-asa. Sa pagkakataong iyon, mabilis na kumilos si Gabriel. Sa isang malakas at matatag na paghakbang, naabot nito ang braso ni Yay Sandro bago pa man ito tuluyang makabitaw. Ang lakas ni Gabriel ay tila isang angkla na humila kay Yay Sandro, pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Bumagsak silang tatlo sa basang semento ng tulay. Ang tunog ng ulan na humahampas sa kalsada ay tila naging isang malambot na oyayi matapos ang nakatutulig na tensyon. Mahigpit na niyakap ni Wen ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga iyak ay humalo sa ulan na dumadaloy sa kanilang mga mukha. Ang katawan ni Yay Sandro ay nanginig. Ang kanyang mga pigil na hikbi ay sa wakas ay kumawala. Tila isang dam na gumuho matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis. "Patawad, Wen. Patawad." Paulit-ulit na bulong ni Sandro habang ang kanyang mukha ay nakabaon sa balikat ng kanyang kapatid. Nanatiling nakabantay si Gabriel. Ang kanyang jacket ay itinabon niya sa magkapatid upang kahit papaano ay mabawasan ang ginaw na nanunuot sa kanilang mga buto. Tumingala si Wen kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng bibig. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Wen na hindi siya mag-isa sa pakikipaglaban sa dilim ng kaniyang pamilya. Gayunpaman, habang tinutulungan sila ni Gabriel na makatayo, isang maliit na bagay ang nahulog mula sa bulsa ng jacket nito. Pinulot ito ni Wen, isang lumang litrato na may bakas ng sunog sa gilid. Ang kaniyang hininga ay tila tumigil nang makita ang mukha ng mga tao sa litrato. Iyon ang kaniyang ama, si Don Esteban, noong kabataan nito, kasama ang isang lalaki na may malaking pagkakahawig kay Gabriel. "Gabriel, sino ang nasa litratong ito?" Pabulong na tanong ni Wen. Ang kaba ay muling bumabalik sa kaniyang sistema. Tumingin si Gabriel sa litrato. Ang kaniyang mga mata ay tila naging madilim at puno ng mga misteryong hindi pa nabubunyag. "Ang pamilya mo ang dahilan kung bakit kami nawalan ng lahat, Wen. Pero hindi ko hinayaang mamatay ang kuya mo dahil hindi lahat ng utang ay binabayaran ng dugo. Minsan, ang katotohanan ang mas masakit na kabayaran." Sino ba talaga si Gabriel? At ano ang tunay niyang pakay sa pagtulong sa pamilyang kaniyang kinamumuhian? Habang papalayo sila sa tulay, naramdaman ni Wen na ang pagkakaligtas ni Sandro ay simula lamang ng isang mas malaki at mas madilim na lihim na nakatago sa ilalim ng ginto ng mga Altamirano. Ang gabi ay naging isang tahimik na saksi sa palihim na pagbabalik ni Wen at Sandro sa mansyon. Sa tulong ng nag-aalalang si Nanay Rosa na nag-aabang sa likurang pintuan, naiakyat nila ang nanghihinang si Sandro sa kaniyang silid nang hindi napapansin ng mga naghaharing-arian sa itaas. Ang matandang katulong ay mabilis na nagpunas sa basang katawan ng binata at nagpainom ng mainit na sabaw hanggang sa tuluyan itong makatulog mula sa labis na pagod at kalungkutan. Nang makatiyak si Wen na ligtas na ang kanyang kapatid, bumalik siya sa kanyang sariling silid. Subalit hindi dinalaw ng antok ang kanyang mga mata. Ang kanyang isipan ay tila isang malawak na karagatan kung saan naglalaban ang mga nagngangalit na alon. Ang mga salita ni Gabriel doon sa tulay
ay patuloy na umuukit sa kaniyang diwa na ang pamilyang Altamirano ang sumira sa buhay nito at na ang katotohanan ang pinakamasakit na kabayaran. Kasabay nito, muling sumariwa sa kaniyang gunita ang misteryosong mensahe sa kaniyang telepono tungkol sa ilalim ng lumang aparador sa dulo ng pasilyo. Hindi na maaaring manatiling bulag si Wen. Kung ang kasinungalingan ang nagsisilbing pundasyon ng mansyong ito, panahon na upang unti-unti niyang baklasin ang mga gintong pader nito. Kahit na nanginginig pa ang kaniyang mga binti mula sa matinding ulan at takot, tumayo si Wen mula sa kaniyang kama. Binalot niya ang kaniyang sarili ng isang makapal na kumot at maingat na binuksan ang pinto ng kaniyang silid. Ang bawat paglapat ng kaniyang talampakan sa kahoy na sahig ay sinabayan niya ng malalim na pagpigil ng hininga. Nag-iingat na huwag gisingin ang mga natutulog na halimaw na sina Don Esteban at Doña Milagros. Ang kahabaan ng pasilyo ay binalot ng makapal na anino at ang tanging gumagabay sa kanya ay ang maputlang liwanag ng buwan na tumatagos mula sa malalaking bintana. Nakarating siya sa dulo ng pasilyo sa harap ng isang nakapinid na pintuan. Ito ang lumang silid-aklatan na naging pribadong imbakan ni Milagros, isang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa sinuman, lalo na kay Wen. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Laking pasasalamat niya ng malamang hindi ito nakakandado, marahil ay sa labis na pagmamadali o pagiging kampante ng kaniyang madrasta. Ang hangin sa loob ng silid ay mabigat. Amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak na tila matagal nang ibinaon sa limot. Ginamit ni Wen ang mahinang ilaw mula sa kanyang cellphone upang silipin ang paligid. Doon, sa pinakasulok ng kwarto, nakatayo ang isang malaking antigong aparador na yari sa maitim na kahoy. Lumuhod si Wen sa harapan nito. Ang malamig na alikabok ay dumikit sa kanyang mga tuhod at palad. Ginalaw niya ang kanyang mga daliri. Sa sahig na gawa, sa makakapal na tabla ng kahoy, hinahanap ang anumang awang na maaaring itago ng mga anino. Makalipas ang ilang sandali ng desperadong pagkapit, naramdaman ng kanyang sugatang hintuturo ang isang tabla na bahagyang nakaangat kaysa sa iba. Kinagat ni Wen ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang anumang daing ng hapdi habang pilit niyang iniaangat ang mabigat na kahoy. Sa ilalim nito ay may isang maliit at madilim na puwang. Ipinasok niya ang kanyang kamay at may nakapang na isang hugis parihaba na bagay na binalot sa isang lumang telang pelus. Nang ilabas niya ito sa liwanag, tumambad sa kanya ang isang makapal na diary na may pabalat na balat ng hayop. Ang mga pahina nito ay naninilaw na sa paglipas ng panahon. Binuksan niya ang unang pahina at ang kanyang hininga ay tila biglang pinutol ng isang matalim na patalim. Ang sulat kamay ay hindi kay Milagros. Ito ay pamilyar, elegante at puno ng kalinga. Ito ang sulat kamay ng kanyang namayapang ina, isang bagay na nakita niya lamang minsan sa isang lumang resibo na itinago ni Nanay Rosa. Sa nanginginig na mga daliri, binasa ni Wen ang isa sa mga huling pahina ng tala-arawan. Ang mga salita doon ay hindi naglalaman ng pagsisisi o kahinaan na laging idinidiin ni Milagros. Sa halip, ito ay isang sulat ng pagmamahal na puno ng matinding babala. Para sa aking mahal na Wencesla, kung mababasa mo man ito, nais kong malaman mo na hindi ikaw ang dahilan ng aking panghihina. Ang laso na sumisira sa aking katawan ay inilalagay sa aking inumin araw-araw ng babaeng nagpapanggap na aking kaibigan. Si Milagros, ipinaglalaban ko ang aking buhay upang masilayan ka, anak. Ngunit kung hindi ako pala rin, huwag mong hayaang paniwalain kanilang ikaw ang pumatay sa akin. Ikaw ang tanging liwanag ko sa mansyong ito. Bumagsak ang luha ni Wen sa pahina. Binabasa ang lumang tinta. Ang buong buhay niya, ang lahat ng kanyang pag-iwas, ang kanyang pagtanggap sa bawat pangiinsulto, ang kaniyang paniniwalang utang niya, ang kaniyang hininga sa pamilyang ito. Ang lahat ng yon ay itinayo
Sa ibabaw ng isang napakalagim na kasinungalingan, hindi siya ang pumatay sa kanyang ina. Ang babaeng nagbabawal sa kanyang sining. Ang babaeng patuloy na sumisira sa kanilang magkakapatid. Ang babaeng katabi ng kanyang ama sa pagtulog gabi-gabi. Ito ang tunay na mamamatay tao. Isang malamig na galit ang nagsimulang gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Pinalalita ng dating takot ng isang nag-aapoy na determinasyon. Subalit bago pa man niya maisara ang tala-arawan, napansin niya ang pagbabago ng liwanag sa kanyang likuran. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang gumuhit sa pader ng silid, isang presensyang tahimik na nagmamasid sa kanyang pagtuklas. Sino ang nakatayo sa may pintuan habang hawak niya ang ebidensya ng pinakamalaking kasalanan ng pamilya Altamirano? Nanigas ang buong katawan ni Wen habang unti-unting lumilinaw ang hugis ng anino na nakatayo sa hamba ng nakabukas na pinto. Mahigpit niyang niyakap ang talaarawan ng kanyang ina laban sa kanyang dibdib, tila isang pananggalang na gawa sa papel na inaasahan niyang magliligtas sa kanya. Subalit nang tuluyang humakbang ang figura sa ilalim ng sinag ng buwan, isang mahabang paghinga ng ginhawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ito ay si Nanay Rosa. Itinapat ng matandang katulong ang kanyang magaspang na hintuturo sa kanyang sariling mga labi. Isang tahimik na pakiusap upang huwag lumikha ng anumang ingay. Lumapit si Nanay Rosa ng walang naririnig na yabag. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Habang nakatingin sa lumang aklat na hawak ni Wen, hindi na kailangan ng mga salita. Sa mga matang yon, nakita ni Wen ang kumpirmasyon ng lahat ng kasamaang inililihim ng mansyon. Alam ng matanda ang katotohanan, ngunit pinili nitong manahimik upang maprotektahan si Wen sa mga kuko ng madrasta nito. Sa tulong ni Nanay Rosa, maingat na ibinalik ni Wen ang tabla ng sahig upang walang maiwang bakas ng kaniyang pagtuklas at palihim niyang itinago ang talaarawan sa ilalim ng kaniyang mga damit. Kinabukasan, ang buong mansyon ay nagising sa isang kakaibang sigla na tila ba walang trahedyang muntik nang mangyari kagabi sa lumang tulay. Ang sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng mga mamamahayag ay sumalubong sa paningin ni Wen pagbaba niya ng hagdan. Inimbitahan ni Don Esteban ang mga tanyag na manunulat mula sa iba't ibang pahayagan at business magazines upang ipagmalaki ang tagumpay ni Valentino. Nakatayo sa gitna ng marangyang salas si Doña Milagros, nakasuot ng isang puting bestida na nagpapamukha sa kaniyang tila isang anghel na bumaba mula sa kalangitan. Nakakapit siya sa braso ng kanyang asawa habang nakangiti sa harap ng mga lente. The secret to our family's success is unwavering support and boundless love. Matamis na wika ni Milagros nang tanungin ng isang mamamahayag tungkol sa kanilang pagpapalaki ng mga anak. Para sa akin, walang paborito. Valentino's achievement is a reflection of the peace and harmony we cultivate inside this home. Ang mga anak namin ang aming pinakamalaking yaman. Pinanood iyon ni Wen mula sa pasilyo. Ang kaniyang sikmura ay tila binabaligtad sa tindi ng pandidiri. Ang mga salitang lumalabas sa bibig ng kaniyang madrasta ay parang mga lason na inilagay sa magagandang bote. Tulad ng eksaktong ginawa nito sa inumin ng kaniyang ina, maraming taon na ang nakalilipas. Paano nakakayang ngumiti ng isang tao habang nakatungtong sa mga buto ng kaniyang mga biktima? Nang makuha na ng media ang kanilang mga litrato at magtungo ang mga panauhin sa hardin para sa isang marangyang salo-salo, pasimpleng iniwan ni Milagros ang pagdiriwang upang magtungo sa kusina. Sumunod si Wen mula sa malayo. Ang kaniyang pakiramdam ay nagsasabing may mangyayaring hindi maganda nang makita niyang nawala ang mapagkunwaring ngiti ng madrasta. Sa loob ng kusina, malayo sa mga mata ng publiko at sa mga nagkikislapang kamera, nahulog ang maskara ng banal. Nakita ni Wen si Nanay Rosa na nanginginig habang pinipilit na linisin ang isang maliit na mantsa ng sarsa sa isang mamahaling tray.
Walang anumang babala. Marahas na hinablot ni Milagros ang braso ng matandang katulong. Ang mga kuko ng madrasta ay tila mga kalawit na bumaon sa manipis na balat ni Nanay Rosa. You stupid, useless old woman! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ang mga basong gagamitin para sa champagne ay iyong may gintong ukit? Binabayaran ka para maging kapaki-pakinabang, hindi para maging isang tanga sa harap ng mga bisita ko. Patawad po, senyora. Masyado po kasing marami ang asikasuhin. Nahilo lamang po ako. Namamaos na pagmamakaawa ni Nanay Rosa habang pilit na inilalayo ang kanyang braso mula sa mahigpit na pagkakahawak nito. Nahilo? Kung hindi mo na kayang magtrabaho, bakit hindi ka nalang sumunod sa lupa sa inang alaga mo? Pareho kayong pabigat, asik ni Milagros, at akmang itutulak ng malakas ang matanda patungo sa matigas na lababo. Hindi na nakapagpigil si Wen. Ang alab ng katotohanang natuklasan niya kagabi ay nagbigay ng apoy sa kanyang mga binti. Mabilis siyang humakbang papasok sa kusina at buong tapang na pumagitna upang harangin ang madrasta. Ginamit niya ang kaniyang sariling katawan bilang kalasag, niyakap at inilayo si Nanay Rosa sa panganib. "Stop it, tita! Huwag niyo siyang sasaktan!" Matapang na pahayag ni Wen. Ang kaniyang boses ay hindi na nanginginig tulad ng dati, kundi may dalang taginting ng isang taong hindi natakot sa dilim. Tinitigan niya ng diretso sa mga mata si Milagros, isang titig na may pahiwatig na alam na niya ang itinatagong dumi sa likod ng malinis nitong mukha. Nanay Rosa has done nothing but serve this family with pure intentions. Kung merong pabigat at sumisira sa pamilyang ito, hindi siya iyon. Nanlaki ang mga mata ni Milagros, hindi makapaniwala sa pagsuway ng dalagang noon ay madali lamang niyang takutin. Ang kaniyang mukha ay namula sa matinding galit. Ang mga ugat sa kaniyang leeg ay tila puputok. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Wen. Ang lakas ng palad na tumama sa kaniyang balat ay sapat upang ipihit ang kaniyang mukha sa kabilang direksyon. Nag-iwan ng isang nag-aapoy na hapdi at pamamanhid mula sa kaniyang panga hanggang sa kaniyang tainga. Nalasahan ni Wen ang pamilyar at mapait na lasa ng dugo na nagmula sa pumutok na gilid ng kaniyang labi. Subalit sa halip na yumuko at umiyak tulad ng kaniyang nakagawian, dahan-dahang ibinalik ni Wen ang kaniyang tingin sa kaniyang madrasta. Walang luhang pumatak mula sa kaniyang mga mata. Tanging isang matigas at malamig na paninindigan ang nagliliyab doon. "Huwag mo akong susubukan, Wencesla." May kasamang malagim na pagbabanta ang bulong ni Milagros. Ang kanyang mukha ay inilapit ng husto upang masigurong tanging ang dalaga lamang ang makakarinig. "Buhay ka lang dahil pinapayagan kita. Napakadaling maglinis ng kalat sa kusina, ngunit mas madaling magpabura ng isang walang kwentang buhay na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Gusto mo bang sumunod sa kapalaran ng walang kwenta mong ina?" Isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Habang nakatitig sa mukha ng babaeng kumitil sa buhay ng kaniyang tunay na ina, isang katanungan ang umusbong sa isipan ni Wen. Hanggang saan ang kayang gawin ni Milagros upang protektahan ang kanyang mga lihim at sapat na kaya ang katotohanan sa lumang talaarawan upang pabagsakin ang isang demonyong nagkukubli sa anyo ng isang anghel? Ang hapdi sa pumutok na labi ni Wen ay tila naging isang mantsa ng katapangan na hindi na kayang burahin ng anumang pananakot. Matapos ang marahas na tagpo sa kusina, hindi siya nagtago sa kanyang silid upang umiyak. Sa halip, dumiretso siya sa kwarto ni Sandro. Nakita niya ang kanyang kapatid na nakaupo sa harap ng piano. Ang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga teklado nang walang pilit na lumilikha ng anumang himig. Tila natatakot na muling marinig ang sariling boses. Nang makita ni Sandro ang pasa sa mukha ni Wen, mabilis itong napatayo. Ang kaniyang mga mata ay napuno ng matinding pag-aalala at galit. Ikinuwento ni Wen ang lahat. Ang pananakit ni Milagros kay Nanay Rosa, ang sampal,
at ang nakakapanindig balahibong pagbabanta nito na idadamay siya sa sinapit ng kanilang ina. Ngunit higit sa lahat, ipinakita niya ang lumang talaarawan. Habang binabasa ni Sandro ang huling mensahe ng babaeng nagluwal sa kanila, ang mga patak ng luha mula sa kanyang mga mata ay naging simbolo ng paghuhugas ng kanyang sariling mga takot. Niyakap niya ng mahigpit si Wen. Kapwa nila nararamdaman ang pintig ng puso ng isa't isa na ngayon ay nagkakaisa sa isang malinaw na layunin. Hindi sila magkalaban. Sila ay kapwa biktima sa isang madugong laro na matagal nang pinagplanuhan. Napagpasyahan nilang 2 oras na upang harapin ang taong nasa tuktok ng paligsahan. Maingat silang naglakad patungo sa silid ni Valentino. Ang pinto ng panganay ay bahagyang nakabukas. Nagpapakita ng isang eksenang malayo sa imahe ng isang matagumpay na tagapagmana. Nakaupo si Valentino sa kanyang mamahaling silya, napapaligiran ng mga makapal na folder at dokumento ng kumpanya na ipinasa na sa kanya ni Don Esteban. Subalit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasabunot sa kanyang sariling buhok. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Wala doon ang hari ng gabi. Ang naroon ay isang bilanggo na binigyan ng korona na gawa sa tingga. Nang maramdaman ni Valentino ang presensya ng kanyang mga kapatid, mabilis niyang inayos ang kanyang postura at pinatigas ang kanyang ekspresyon. Pilit ibinabalik ang maskara ng kayabangan. Tinanong niya kung ano ang kailangan nila sa kanyang teritoryo. Subalit sa halip na makipagtalo, dahan-dahang lumapit si Wen at hinawakan ang nangangatog na kamay ng kanyang kuya Valentino. Tinitigan niya ito sa mga mata, nag-aalok ng isang dalisay na pag-unawa na hindi kailanman na ibigay ng kanilang mga magulang. Hindi mo kailangang magpanggap sa amin, kuya. Alam namin na nasasakal ka na rin. Malamig na wika ni Wen. Ang kaniyang boses ay tila isang malambot na unan para sa pagod na isipan ng panganay. Tignan mo kung ano ang ginawa sa atin ng bahay na ito. Muntik nang magpakamatay si Kuya Sandro dahil sa pressure. Ako, muntik nang maniwala na ako ang pumatay sa sarili kong ina. At ikaw, nakukuha mo ang lahat ng palakpak, pero alam kong sa loob mo, pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Bumagsak ang mga balikat ni Valentino. Ang pader ng kanyang pagmamalaki ay gumuho at ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay tuluyang umagos sa kanyang mga pisngi. Inamin niya ang labis na takot na baka magkamali siya at itapon din siya ng kanilang ama tulad ng isang basurahan na ang pagmamahal ni Milagros ay nakadepende lamang sa kanyang kakayahang maging numero 1. Lumapit si Sandro at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Valentino. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng pamilyang Altamirano, ang 3 magkakapatid ay nagbuklod. Wala ng kompetisyon, wala ng panlalamang. Ang mga sugatan ay nagkaisa upang putulin ang tanikala ng kanilang mapait na kapalaran. Subalit sa gitna ng kanilang madamdaming pag-aayos, inabot ni Valentino ang isang pulang folder mula sa ilalim ng mga dokumento sa kanyang lamesa. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginginig, hindi dahil sa takot sa kanilang ama, kundi sa isang katotohanang nakita niya habang sinusuri ang mga pananalapi ng kumpanya. Inilapag niya ito sa harap ni Wen at Sandro. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng matinding pighati. Gusto ko sanang patunayan kay Daddy na karapat-dapat ako, kaya sinimulan kong pag-aralan ang mga nakaraang record ng Altamirano Holdings. Basag ang boses ni Valentino habang itinuturo ang mga pirma sa mga papeles. May mga nawawalang malalaking pondo. Mga pondong sinabi nila na ninakaw ng pamilya ng mga Rojas ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ng pamilyang iyon. Pero hindi ang mga Rojas ang kumuha. Tignan niyo ang sikretong account kung saan napunta ang pera. Tinitigan ni Wen ang dokumento. Ang pangalan sa ilalim ng mga pekeng kumpanya ay maingat na itinago. Ngunit ang bakas ng mga transaksyon ay direktang nakaturo sa isang tao. Tiningala niya si Valentino at sa mga mata ng kanyang kuya,
Nakita niya ang matinding pagkadurog ng isang anak na ginamit lamang bilang pananggalang. Si Mama, bulong ni Valentino. Ang kanyang boses ay halos agawin ng hangin dahil sa matinding kirot sa kanyang dibdib. Si Mama ang nagnanakaw sa kumpanya ni Daddy sa loob ng maraming taon at ginamit niya ang pagkapanalo ko. Ginamit niya ako para makuha ko ang posisyon upang patuloy niyang makontrol ang yamang mga papeles at mapatakpan ang kanyang mga kasalanan. Ginawa niya akong hari para maging magnanakaw. Kung akala ni Wen ay ang talaarawan na ang pinakamalaking lihim ng mansyon, ang natuklasan ni Valentino ay isang bombang handang sumabog at tupukin ang buong imperyo ng Altamirano. Paano tatanggapin ng kaniyang kuya Valentino ang katotohanang ang inang kaniyang pinag-alaya ng buong buhay ay siya mismong gagawa sa kaniya ng pinakamalaking bitag? Ang malambot na ihip ng hangin ay tila banayad na humahaplos sa mga dahon ng matandang puno ng mangga na nagbibigay lilim sa isang puting puntod. Nakaluhod si Wen sa malambot na damuhan. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang sinusundan ang bawat ukit ng pangalan ng kaniyang ina sa malamig na marmol. Matapos ang 18 taon ng pagdadala sa isang mabigat na kadena ng kasalanan, sa wakas ay nakaramdam siya ng kalayaan. Inilapag niya ang isang bungkos ng mga puting rosas na kaniyang pinili ng may buong pagmamahal kasama ang isang maliit na canvas na naglalaman ng iginuhit niyang mukha ng kaniyang ina. Isang mukhang kilala lamang niya sa mga kwento at sa lumang talaarawan. Ang mga luha ni Wen ay hindi na luhang puno ng takot o pagsisisi na madalas niyang ibuhos sa loob ng gintong hawla ng mga Altamirano. Ito ay mga luha ng paglaya, ng mainit na pangungulila at ng isang anak na sa wakas ay nayakap ang kaniyang sariling halaga. Ibinulong niya sa hangin ang kaniyang pasasalamat, ang paghingi ng tawad sa matagal na panahon ng pag-aakalang siya ang naging mitya ng buhay nito. At ang taimtim na pangakong hindi na niya hahayaang mayurakan pa ng mga kasinungalingan ang alaala ng kaniyang ina. Sa kalagitnaan ng kaniyang tahimik na pananalangin at pakikipag-usap sa namayapang ina, naramdaman niya ang marahang pagdampi ng mga hakbang sa mga tuyong dahon sa kaniyang likuran. Lumingon si Wen at nakita si Attorney Marcelo Vergara, ang matagal ng tagapayo sa batas ng pamilya Altamirano. Bit-bit din nito ang isang pumpon ng mga bulaklak. Ang mukha ng matandang abogado ay may malalim na mga guhit ng pagod at pagsisisi. Ang kaniyang mga mata ay tila nagdadala ng mga lihim na matagal nang nagpapabigat sa kaniyang budhi. Dahan-dahan itong lumapit, nag-alay ng kaniyang mga bulaklak sa tabi ng mga puting rosas ni Wen at tahimik na tumayo sa tabi ng dalaga. She was the kindest soul I have ever known, Wen. Panimula ng abogado, ang kaniyang tinig ay basag at may bakas ng matinding kalungkutan na pilit kinikimkim. Patawad kung naging duwag ako ng mahabang panahon. Pinili kong manahimik at magmasid habang kinokontrol ni Milagros at nang walang katapusang ambisyon ng iyong ama, ang inyong pamilya. Akala ko ay sapat na ang pagsunod ko sa batas ng mga papeles, ngunit nakalimutan ko ang batas ng aking sariling konsensya. Tumayo si Wen at tinitigan ang abogado, naghahanap ng mga sagot sa mga matang iyon na ngayon ay nag-aalok ng matagal na nitong ipinagkait na katotohanan. Attorney Marcelo, alam ko na po ang lahat. Nabasa ko ang diary ni Mama. Alam ko kung ano ang ginawa sa kanya ni Tita Milagros. At natuklasan din namin ni Kuya Valentino ang mga ninakaw na pondo na isinisisi sa pamilya Rojas. Pero bakit hinayaan ni Daddy na mangyari ito? Ganito ba talaga siya kaganid na mas pipiliin niya ang korona ng kumpanya kaysa sa kapakanan at buhay ng sarili niyang mga anak? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado bago ito marahang umiling, tila inaalala ang isang malayong nakaraan na pilit ibinabaon sa limot ng kasalukuyan. Ang ama mo ay nilamon ng takot na bumagsak ang imperyong itinayo ng inyong mga ninuno, Wen.
Binulag siya ng paniniwalang tanging ang mga walang puso lamang ang nakakaligtas sa mundo ng negosyo. Ngunit ang hindi alam ni Milagros at maging ng inyong ama sa kaniyang kasalukuyang pag-iisip ay mayroong nakatagong dokumento na ginawa ang lolo mo bago pa man niya tuluyang ipasa ang kumpanya kay Esteban. Isang mahalagang tagubilin na iningatan ko ng buong higpit mula pa noong pumanaw ang iyong ina. Huminga ng malalim si Attorney Marcelo at inilabas mula sa panloob na bulsa ng kaniyang coat ang isang lumang sobrang may selyo ng orihinal na tagapagtatag ng Altamirano Holdings. Tinitigan niya si Wen ng may matinding paggalang, isang tingin na hindi ibinibigay sa isang talunan, kundi sa isang tunay na pinuno. Lahat sila sa mansyon ay naniniwala na ang posisyon ng CEO ay nakalaan sa anak na may pinakamataas na marka, sa anak na pinakamatalino, pinakamalakas, at pinakatuso. Patuloy silang nagpapatayan para sa isang pamantayang ginawa lamang ng inyong ama. Ngunit isang malaking kasinungalingan yon, Wen. Ang tunay na nakasulat sa orihinal na testamento ay isang batas na hindi kailanman maaaring baluktutin ng sinuman, kahit pa ni Don Esteban. Ano po ang nakasulat doon? Nanginginig na tanong ni Wen. Ang kaniyang puso ay tila nakikipag-unahan sa hangin, hindi makapaniwala na ang mismong pundasyon ng kanilang labanan ay isang gawa-gawang ilusyon. Nakasulat dito na ang huling pagpapasiya at ang kabuuang pamumuno sa Altamirano Holdings ay hindi kailanman ibibigay sa may pinakamataas na score. Matigas, malinaw, at puno ng damdaming pahayag ni Attorney Marcelo, ang kaniyang mga salita ay tumatagos sa kaluluwa ng dalaga. Ang buong imperyo ay ipapamana lamang sa anak na nagpapanatili ng pagkakaisa ng magkakapatid. Sa anak na may pinakamalinis na puso. At sa loob ng maraming taon, sa kabila ng lahat ng pananakit at pagtataboy na natanggap mo, iisang tao lamang ang nagpatunay na karapat-dapat siya sa koronang yon. Ang mabigat na pintuan na yari sa pinakinis na kahoy ng mahogani ay dahan-dahang bumukas, nagtulak ng isang malamig at nagbabadyang hangin papasok sa pribadong silid-aklatan ni Don Esteban. Nakaupo ang haligi ng mga Altamirano sa kaniyang paboritong silyang balat. Ang mga mata ay nakapako sa mga ulat ng pananalapi. Ngunit ang kaniyang isipan ay malinaw na ginugulo ng mga hindi nakikitang kaaway. Nang mag-angat siya ng paningin at makita si Wen na nakatayo sa hamba ng pinto, ang kaniyang mga kilay ayaw otomatikong nagsalubong, nagpapakita ng pamilyar na inis at kawalan ng pasensya na lagi niyang inilalaan para sa kaniyang bunsong anak. Anong ginagawa mo rito, Wencesla? Hindi ba't sinabi ko nang ayaw kong nakikita ang pagmumukha mo, lalo na kung tungkol na naman yan sa mga walang kwenta mong drama? Malamig at matalim na bungad ni Don Esteban, ang kanyang boses ay nagdadala ng awtoridad na matagal nang sumasakal sa buong mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Wen. Walang panginginig sa kaniyang mga tuhod at walang pag-atras sa kaniyang mga hakbang. Dahan-dahan siyang lumapit sa malapad na lamesa ng kaniyang ama. Dala-dala hindi ang isang iginuhit na canvas na nagmamakaawa ng pagmamahal, kundi ang isang luma at naninilaw na talaarawan, kasabay ng mabigat na katotohanang handang sumira sa pader ng kasinungalingan ng kanilang pamilya. Ipinatong niya ang talaarawan sa ibabaw ng mga papeles ng kumpanya, eksakto sa ilalim ng liwanag ng mamahaling lampara. Matagal niyo akong kinumbinsi, Daddy, na ako ang dahilan kung bakit nawala ang kaisa-isang babaeng tunay na nagmahal sa inyo. Pinaniwala niyo ako na ang buhay ko ay isang pagkakamali na kailangan kong pagbayaran habang buhay. Panimula ni Wen, ang kaniyang boses ay tila isang malalim na ilog. Tahimik, ngunit may dalang napakalakas na agos ng emosyon. Pero hindi pala ako ang lason sa pamilyang ito.
Ang lason ay ang mismong babaeng pinili niyong itabi sa inyong pagtulog gabi-gabi. Padarag na inihagis ni Don Esteban ang kanyang gintong pluma sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula sa matinding galit dahil sa kawalan ng galang ng kanyang anak. How dare you speak about Milagros that way? Matapos kanyang pakainin at bihisan sa ilalim ng bubong na ito. Nababaliw ka na ba, Wencesla? Basahin niyo, Daddy. Matatag na sagot ni Wen. Ang kanyang mga mata ay tila mga nag-aapoy na baga habang nakatitig sa kanyang ama. Sulat yan ni Mama bago siya mamatay. Detalyado niyang isinulat kung paano unti-unting nilagyan ni Tita Milagros ng lason ang kaniyang mga inumin. Pinatay niya si Mama para makuha ang posisyon niya at ginagamit niya kayo ngayon kasama ang kumpanyang ipinagmamalaki niyo para nakawin ang pera ng mga Altamirano. Alam na ito ni Kuya Valentino. Nakita niya ang mga pekeng account. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Ang kamay ni Don Esteban ay marahang dumampi sa lumang balat ng talaarawan. Pamilyar sa kanya ang aklat na yon, ngunit matagal na itong ibinaon sa kanyang alaala. Binaliklat niya ang mga pahina at habang binabasa ng kanyang mga mata ang mga salitang isinulat ng kanyang unang asawa, ang kanyang matigas na panga ay nagsimulang manginig. Ang bawat pangungusap ay tila mga kutsilyong isinaksak sa kanyang pag-iisip. Sinisira ang ilusyon ng perpektong imperyo na inakala niyang siya ang nagkokontrol. Hindi totoo ito. This is a fabrication. Isang paninira lamang upang pabagsakin ang pamilya. Sigaw ni Don Esteban. Pilit na itinatanggi ang katotohanang unti-unting lumalamon sa kaniyang pagmamalaki. Tumayo siya, ang kaniyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa labis na tensyon. Ako ang nagtayo ng imperyong ito. Ako ang nagtakda ng mga panuntunan. Walang sino man ang makakapanlinlang sa akin, lalo na ang isang babae. Nalinlang na kayo, Daddy, dahil hinayaan niyong lamunin kayo ng inyong sariling kasakiman sa tagumpay. Patuloy ni Wen, ang kaniyang mga luha ay tuluyang umagos, ngunit ang kaniyang paninindigan ay hindi natinag. Kahit ang testamento ni Lolo na itinago niyo o baka itinago rin sa inyo, nakapaloob doon na ang Altamirano Holdings ay hindi para sa pinakamataasang marka, kundi para sa anak na magbubuklod sa pamilya. Sinira niyo kaming magkakapatid para sa isang panuntunang wala namang katotohanan. Ang mga huling salita ni Wen ay tila ang huling suntok na nagpaguho sa napakataas na tore ng kayabangan ni Don Esteban. Ang hangin sa kanyang mga baga ay biglang naglaho. Isang matalim na kirot ang sumaksak sa kanyang dibdib, tila isang nagbabagang bakal na pumipiga sa kanyang mismong puso. Namutla ang kanyang mukha at ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila mga lubid na malapit. Nang mapatid sa labis na pamamaga, mga walang kwenta, walang utang na loob. Paos at hirap na sigaw ni Don Esteban habang pilit na inaabot ang kwelyo ng kaniyang sariling polo. Tila naghahanap ng hiningang hindi na makapasok sa kaniyang lalamunan. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki, puno ng takot at pag-unawa sa matinding pagkakamaling ginawa niya sa buong buhay niya. Sinubukan niyang humakbang palapit kay Wen. Ang kanyang kamay ay nakalahad sa hangin. Hindi malaman kung upang saktan ng anak o upang humingi ng tulong. Subalit ang kanyang mga binti ay tuluyan ng nawalan ng lakas. Ang kanyang malaking figura ay bumagsak sa lapag. Ang pagtama ng kanyang katawan sa sahig na kahoy ay nagpadala ng isang mabigat na panginginig sa buong silid. Daddy? Sumigaw si Wen. Mabilis na lumuhod sa tabi ng kanyang ama, habang ang nagngangalit na gabi sa labas ay tila nagdiriwang sa pagbagsak ng hari ng mga Altamirano. Ang malamig at nakasusuyang amoy ng antiseptiko sa pasilyo ng ospital ay tila sumasakal sa diwa ni Wen habang nakatingin siya sa nakapinid na pintuan ng emergency room. Ang kaniyang ama, ang taong kinatakutan at sinamba ng buong pamilya,
bilang isang hindi matitibag na Diyos ng negosyo, ay nakaratay ngayon sa loob, pinaglalaban ang bawat hininga matapos ang matinding atake sa puso. Sa gitna ng kaniyang panginginig, isang mainit na kape ang dahan-dahang inilapag sa kaniyang tabi. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Gabriel. Walang maraming salita. Naupo ang binata sa kaniyang tabi. Ang init ng palad ni Gabriel na marahang pumulupot at humawak sa nanginginig na mga kamay ni Wen ay naging isang matibay na angkla sa gitna ng kaniyang pagkalunod. Sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang maging matapang. Pinayagan niyang maging mahina ang kaniyang sarili sa bisig ng isang taong hindi humihingi ng anumang kapalit kundi ang kaniyang kaligtasan. Samantala, malayo sa tahimik na paghihirap sa ospital, ang marangyang mansyon ng mga Altamirano ay naging isang pugad ng matinding pagkaalarma para kay Doña Milagros nang makarating sa kanya ang balita mula sa isang pinagkakatiwalaang tauhan tungkol sa pagbagsak ni Don Esteban at ang pagtuklas ni Wen sa lumang talaarawan. Alam niyang tapos na ang kaniyang pagpapanggap. Ang kaniyang perpektong plano ay tuluyan ng gumuho. Mabilis siyang nagtungo sa kaniyang malawak na silid. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay marahan at punong-puno ng grasya kapag humahawak ng baso ng alak, ngayon ay nagmamadaling humablot ng mga mamahaling alahas mula sa kaniyang kahadiyero. Isiniksik niya ang mga bungkos ng pera, mga titulo ng lupa, at ang kaniyang pasaporte sa loob ng isang malaking maleta na gawa sa mamahaling katad. Mga walang utang na loob. Matapos ko kayong pagtiyagaan, ito ang igaganti niyo sa akin? Hindi ako mabubulok sa impyernong ito, kasama ang isang matandang walang silbi. Mabagsik na bulong ni Milagros sa kaniyang sarili habang mariing isinasara ang kaniyang bagahe. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkamakasarili. Para sa kanya, ang pamilya ay isa lamang negosyo at kapag nalugi na ang kumpanya, oras na para iligtas ang sariling puhunan. Binitbit niya ang mabigat na maleta palabas ng silid. Ang pagkaladkad ng mga gulong nito sa mahabang pasilyo at pababa sa malawak na hagdanang marmol ay tila isang malagim na prosesyon ng kaniyang pagtakas. Madilim ang buong sala. Tanging ang liwanag mula sa mga poste sa labas ang nagbibigay ng anino sa mga gintong palamuti ng mansyon na ngayon ay tila mga walang kwentang bato na lamang. Nakangisi si Milagros habang papalapit sa naglalakihang pintuan sa harapan ng bahay. Isang hakbang na lamang at tuluyan na niyang matatakasan ang mga kasalanang inipon niya sa loob ng 2 dekada. Isang bagong buhay sa ibang bansa ang naghihintay sa kanya, malayo sa mga Altamirano at sa hustisyang pilit na humahabol sa kanyang anino. Subalit bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay upang abutin ang seradura, dahan-dahang bumukas ang pintuan mula sa labas. Ang malamig na simoy ng gabi ay sumalpok sa kanyang mukha, sinabayan ng isang presensyang hindi niya inasahang haharang sa kanyang paglaya. Nakatayo sa hamba ng pintuan si Valentino. Ang dating maayos at perpektong buhok ng panganay ay magulo. Ang kaniyang mga mata ay tila 2 malalalim na hukay na nawalan ng emosyon. At ang kaniyang tindig ay nagdadala ng bigat ng isang taong tuluyan nang nasira ang paniniwala sa mundo. Sa kaniyang kanang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang pulang folder, ang mismong ebidensya ng mga pekeng kumpanya at nakaw na yaman na maingat na itinago ng kaniyang ina. Valentino, anak, mabuti at nandito ka. Pilit na nag-ayos ng postura si Milagros, agad na ibinalik ang maskara ng isang mapagmahal na ina. Pinasadahan niya ng pekeng gamong ngiti ang kaniyang mga labi. Kailangan na nating umalis. Nagwala ang daddy mo at gusto nilang ibintang sa atin ang pagnanakaw sa kumpanya. Sumama ka sa akin, anak. May nakahanda na akong pera para sa ating 2 sa Switzerland. Iiwan na natin ang mga pabigat mong kapatid. Hindi gumalaw si Valentino. Hindi niya inabot ang kamay ng kanyang ina na nakalahad sa kanya. Tinitigan niya lamang ito,
Isang titig na pumunit sa huling hibla ng ilusyon ni Milagros. Dahan-dahang inangat ni Valentino ang pulang folder. Ang mga daliri nito ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa labis na pagkadurog ng kaniyang kaluluwa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na paalala ng pagbagsak ng lahat ng kanyang pinangarap. Ang ningning na minsang makikita sa kanyang mga mata, ang apoy ng pag-asa at hangaring patunayan ang kanyang halaga ay tuluyan ng naglaho. Ang naiwan ay isang malamig na katahimikan, isang sugat na hindi nakikita ngunit malalim ang bakas na tanging mga taong nakaranas ng pagtataksil at matinding pagwawalang bahala ang tunay na makauunawa. Unti-unting umatras si Milagros, ang kaniyang mapanlinlang na ngiti ay tuluyang nabura at napalitan ng matinding kaba. Napagtanto niyang ang kaharap niya ay hindi na ang masunuring bata na madali niyang manipulahin, kundi isang lalaking handang tapusin ang kasamaan ng kanyang sariling dugo. Nakulong siya, hindi ng mga pulis na paparating, kundi ng mismong haring siya ang lumikha. Ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa silangan ay nagdala ng isang bagong uri ng liwanag sa loob ng mansyong Altamirano, isang liwanag na hindi na nagmumula sa kislap ng mga kristal na chandelier, kundi sa katotohanang sa wakas ay nakawala na sa kanyang pagkakapiit. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi na mabigat o nakasakal. Tila ito ay isang malalim na paghinga matapos ang isang napakahabang pagtakbo. Wala na ang mga yapak ni Doña Milagros na puno ng pagmamalaki at panlilin lang dahil ang kaniyang pag-alis na sinabayan ng pagdating ng mga awtoridad sa pamumuno ni Valentino ay nag-iwan ng isang bakanting puwang na ngayon ay pinupuno ng kapayapaan. Sa isang maliit at simpleng liwasan malayo sa marangyang subdibisyon ng mga mayayaman, nakaupo ang tatlong magkakapatid sa isang mahabang bangkong kahoy. Wala silang dalang mamahaling gamit, walang mga bodyguard na nakabantay, at walang kailangang patunayan sa isa't isa. Si Valentino ay nakayuko. Ang kaniyang mga siko ay nakatukod sa kaniyang mga tuhod, habang pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa malayo. Si Isandro naman ay nakasandal. Ang kaniyang mga mata ay nakapikit habang dinarama ang init ng sikat ng araw sa kaniyang balat. Isang pakiramdam na inakala niyang hindi na niya muling mararanasan noong gabi sa tulay. Lumapit si Gabriel, bitbit ang ilang baso ng palamig at mga tuhog ng kwek-kwek at isaw na kaniyang binili mula sa isang kariton sa gilid ng kalsada. Ang usok mula sa inihaw na pagkain ay sumasama sa hangin, nagdadala ng samyo ng totoong buhay, isang mundong hindi kailanman naging bahagi ng kinalakihan ng mga Altamirano. Ito lang ang nakayanan ng budget ko ngayon, pero masarap iyan. Subukan nyo. Nakangiting wika ni Gabriel habang iniaabot ang pagkain sa kanila. Isang matipid na tawa ang kumawala sa mga labi ni Valentino habang tinititigan ang tuhog ng isaw sa kanyang kamay. Kung makikita tayo ni Daddy ngayon, baka atakehin na naman siya sa puso. Isang tagapagmana ng Altamirano Holdings kumakain sa tabi ng kalsada. Pero kuya, tignan mo ang sarili mo ngayon. Malambing na sagot ni Wen habang marahang kinakagat ang kaniyang pagkain. You look human. You look free. Mas bagay sa iyo ang nangiting iyan kaysa sa kahit anong mamahaling suit na isinuot mo noon. Natahimik ang lahat. Ang pagnguya nila sa simpleng pagkain ay tila isang banal na komunyon ng kanilang muling pagkakaisa. Dito, sa ilalim ng asul na langit at sa gitna ng ingay ng mga sasakyang dumadaan, naramdaman nila ang tunay na yaman. Ang bawat kagat ay tila pagbura sa mapait na lasa ng kompetisyon na itinanim sa kanilang mga isipan mula pagkabata. Ang mga sugat ni Nayay, Sandro at Valentino ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit sa piling ng isa't isa at sa kalinga ni Wen, alam nilang nagsimula na ang proseso ng paggaling. Salamat, Wen. Salamat dahil hindi ka sumuko sa amin. Pabulong na wika ni Sandro,
Ang kaniyang boses ay puno ng damdamin. Ikaw ang pinakamaliit sa atin, pero ikaw ang naging pinakamalakas. Ngumiti si Wen at hinawakan ng mga kamay ng kaniyang dalawang kuya. Magkakasama na tayo ngayon. Wala nang board exam, wala nang paligsahan. Tayo na ang susulat ng sarili nating kwento. Subalit ang kanilang payapang sandali ay nagambala nang tumunog ang telepono ni Valentino. Ang kaniyang mukha ay biglang nagseryoso nang makita ang pangalan ng ospital sa screen. Mabilis niyang sinagot ang tawag at ang bawat salitang kaniyang naririnig ay tila nagpapabilis sa kaniyang paghinga. Gising na si Daddy! Balita ni Valentino matapos ibaba ang telepono. Ang kaniyang boses ay may halong kaba at pag-asa. Hinahanap niya ang kaniyang mga anak. Sabi ng nurse, tila may gusto siyang sabihin na napakahalaga. Mabilis silang nagtungo sa ospital. Sa loob ng silid, ang tunog ng mga makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Don Esteban ay ang tanging maririnig. Ang dating matikas at nakatatakot na haligi ng tahanan ay nakahiga ngayon. Tila isang luma at sirang monumento ng kaniyang sariling imperyo. Ang kaniyang mga mata ay dahan-dahang bumukas nang maramdaman niya ang presensya ng kaniyang mga anak sa gilid ng kama. Tinitigan ni Don Esteban ang bawat isa sa kanila. Ang kaniyang tuyot na mga labi ay nagpilit na gumalaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Isang luha ang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng kaniyang mata, isang bagay na hindi kailanman nakita ng sino man sa kanila. Inabot niya ang kamay ni Wen, ang kaniyang mga daliri ay mahina, ngunit may pahiwatig ng pagsusumamo. Mga anak ko. Hirap na bulong ni Don Esteban, ang kaniyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Patawad sa lahat ng pagkakamali ko. Lahat ay nagulat sa kanyang paghingi ng tawad, ngunit ang susunod niyang sinabi ang nagpatahimik sa buong silid at nagdala ng isang bagong katanungan sa kanilang mga puso. Ang kumpanya, kailangan niyo itong protektahan, wika ng matanda, habang pilit na itinuturo ang kaniyang safe box key na nasa ibabaw ng side table. Dahil ang tunay na panganib ay hindi pa tapos. Ano ang ibig sabihin ng kaniyang ama? Sino pa ang banta sa kanilang pamilya ngayong wala na si Milagros? Habang hawak ni Wen ang kamay ng kaniyang ama, naramdaman niya ang isang panibagong unos na nagbabadyang dumating. Isang lihim na maaring mas malalim pa sa mga kasalanang kanila nang natuklasan. Ang huling hiling ko ay hindi para sa ginto, kundi para sa katarungang kinuha natin sa iba. Iyon ang tanging paraan upang sa wakas ay makahinga tayo ng maluwag. Ang boses ni Don Esteban ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin, manipis at naghihingalo sa loob ng sterile na silid ng ospital. Ang bawat pagtaas at pagbabaan ng kaniyang dibdib ay sinasabayan ng mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa kaniyang buhay, na sa bawat segundo ay tila bumibilang ng mga natitirang sandali ng kaniyang pananatili sa mundo. Inabot ni Wen ang nangangatog na kamay ng kaniyang ama. Ang balat nito ay tila tuyong papel, malayo sa matitigas na kamay na dati ay humahampas sa lamesa upang magdikta ng kapalaran ng kumpanya. Sa loob ng safe box na binuksan ni Valentino sa ilalim ng utos ng ama, tumambad sa kanila ang isang asul na folder. Hindi ito naglalaman ng mga titulo ng lupa o mga shares sa stock market. Sa loob nito ay ang mga orihinal na dokumento ng transaksyon noong panahon ng pagbagsak ng Pamilya Rojas. Ang mga ebidensyang nagpapatunay na hindi lamang si Milagros ang may kinalaman, kundi maging si Don Esteban ay nagbulag-bulagan upang mapalaki ang kaniyang imperyo. Ito ang dahilan kung bakit hindi natatapos ang panganib. Pabulong na paliwanag ni Valentino habang binabasa ang mga papeles sa ilalim ng maputlang ilaw ng ospital. Ang kumpanya ay itinayo sa ibabaw ng pagkawasak ng iba. At ngayon, ang mga biktima ng nakaraan ay nagsisimula ng humingi ng kabayaran.
Hindi lamang si Gabriel, kundi ang buong sistema ng batas ang hahabol sa atin kapag lumabas ang katotohanan ito. Lumingon si Wen kay Gabriel na nakatayo sa may pintuan. Ang mukha ng binata ay tila isang malalim na dagat na walang anumang emosyong mababasa, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang lahat ng pagtulong nito, ang lahat ng malasakit nito kay Wen. Lahat ba yon ay bahagi lamang ng isang plano upang pabagsakin ang mga Altamirano mula sa loob? Gabriel! Tawag ni Wen. Ang kaniyang boses ay tila isang basag na porselana. Hindi ko alam na naitago ng daddy mo ang mga ebidensyang ito, Wen. Mahinahong sagot ni Gabriel, ngunit may pait sa bawat kataga. Ang tatay ko ay namatay sa kulungan na dala ang sipayo ng isang magnanakaw. Ang nanay ko ay nagkasakit dahil sa hirap. Ang buong buhay ko ay inilaan ko para sa araw na ito. Ang araw na makikita kong lumuluhod ang mga Altamirano sa harap ng katarungan. Ang katahimikan sa silid ay naging tila isang dambuhalang pader na naghihiwalay sa kanila. Nararamdaman ni Wen ang pagguho ng kanyang sariling puso. Ang lalaking kanyang minahal, ang lalaking naging kaisa-isang kanlungan niya sa gitna ng unos ay ang siya ring lalaking may hawak ng itak na puputol sa leeg ng kanyang pamilya. Kung iyan ang kailangan mo upang mapatawad kami, Gabriel, kung iyan ang kabayaran para sa lahat ng sakit na idinulot namin sa inyo, kunin mo na, wika ni Wen, habang iniaabot ang asul na folder sa binata. Ang kanyang mga luha ay tuluyang umagos, ngunit ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Hindi ko kayang ibalik ang buhay ng tatay mo. Hindi ko kayang burahin ang hirap nyo. Pero kaya kong ibigay sa iyo ang katotohanan, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagkawala ng lahat ng mayroon kami. Sabi. Tinitigan ni Gabriel ang folder. Pagkatapos ay ang mukha ni Wen na puno ng tapat na pagsisisi at pagmamahal. Ang kaniyang mga daliri ay dumapo sa folder. Ngunit sa halip na ituloy ang kaniyang paghihiganti, naramdaman ni Wen ang biglang paglambot ng presensya ng binata. Wen, akala ko, kapag hawak ko na ito, magiging masaya ako. Akala ko, kapag nakita ko kayong nawalan ng lahat, mawawala na ang galit sa puso ko. Basag ang boses ni Gabriel. Inilapag niya ang folder sa gilid ng higaan ni Don Esteban. Pero nakita ko kung paano mo ipinaglaban ang mga kapatid mo. Nakita ko ang puso mo. At napagtanto ko na kung sisirain ko kayo, magiging katulad lang din ako ng daddy mo. Isang taong mas pinahalagahan ang kapangyarihan kaysa sa tao. Sa gitna ng madamdaming tagpong ito, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Attorney Marcelo na may dalang balita mula sa labas. Si Milagros? Nahuli siya sa checkpoint papuntang airport. Sinubukan niyang manlaban. Ngunit ang mga dokumentong ibinigay ni Valentino ay sapat na upang hindi na siya makalabas pa ng kulungan habang buhay. Justice is finally being served. Tumingin si Don Esteban sa kanyang 3 anak at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng isang tagapagmana ng negosyo. Sa halip, nakita niya ang 3 taong natutong magmahal sa gitna ng puot. Wencesla, Valentino, Isandro. Mahinang tawag ng ama. Kayong 3, ang tunay na Altamirano. Gawin niyo ang tama. Ibalik niyo ang dangal ng pangalan natin. Habang hawak-hawak nila ang kamay ng isa't isa, ang bigat ng nakaraan ay tila dahan-dahang naglalaho, kasabay ng papalubog na araw sa labas ng bintana. Ang panganib ay hindi pa tuluyang tapos dahil sa dami ng kailangang ayusin. Ngunit ang takot ay wala na. Sa ilalim ng gabay ni Wen, ang bawat sugat ay nagsisimula ng maghilom. Ngunit bago pa man sila makapagplano para sa kinabukasan, isang huling buntong hininga ang kumawala kay Don Esteban. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang puso ay naging isang mahaba at tuwid na linya ng katahimikan.
Ang hari ay pumanaw na, ngunit ang pamilyang iniwan niya ay sa wakas ay natutong mabuhay ng totoo. Lumipas ang ilang taon, na tila ba isang mabilis na paghawi ng mga ulap matapos ang isang napakahabang panahon ng tag-ulan. Ang dating mansyon ng mga Altamirano, na dati ay puno ng malamig na kompetisyon at nakatutulig na katahimikan, ay naging isang bukas na tahanan para sa sining at pag-asa. Wala na ang mga matatayog na pader na naghihiwalay sa kanila mula sa mundo. Pinalitan ito ng mga malalawak na bintana na nagpapapasok ng liwanag at samyo ng mga namumukadkad na bulaklak sa hardin. Sa gitna ng isang tanyag na art gallery sa Manila, nakatayo si Wen sa harap ng kaniyang pinakabagong koleksyon. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa ningning ng mga mamahaling hiyas, kundi dahil sa kapayapaang matagal niyang ipinaglaban. Ang kaniyang hintuturo, na dati ay may bakas ng hiwa at benda, ay malaya na ngayong humahawak ng brush upang magbigay ng kulay sa kaniyang mga pangarap. The exhibit is a success, Wen. Ang daming humahanga sa mga gawa mo, wika ni Valentino habang lumalapit sa kanya. Hindi na siya ang hari na may koronang tingga. Siya na ngayon ang tumatayong tagapamahala ng Altamirano Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso sa kumpanya at nagbibigay ng scholarship sa mga batang may talentong tulad ni Wen. Maaliwalas ang kanyang mukha at ang kanyang bawat kilos ay puno ng katapatan. Sa kabilang bahagi ng gallery, nakita nila si Isandro na napapaligiran ng mga kabataan. Hawak niya ang kanyang unang nobela, isang kwento tungkol sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kaniyang mga tula ay hindi na nakatago sa madidilim na sulok. Binibigkas na ito ng may buong ningning at pagmamalaki. Nagtagumpay siya hindi dahil sa isang board exam, kundi dahil natagpuan niya ang kaniyang sariling boses. Naglakad silang tatlo patungo sa pinakagitna ng silid kung saan nakasabit ang isang pamilyar na canvas. Iyon ang orihinal na portrait ng kanilang pamilya na dati ay itinapon ni Don Esteban sa basurahan. Maingat itong ipinaayos ni Wen. Ang mga mantsa ng kape ay naging bahagi na ng sining. Nagsisilbing paalala ng kanilang mga sugat na ngayon ay nagsilbing lakas. Sa ilalim ng painting, nakasulat ang isang maikling pamagat. Ang paglaya. Nagawa natin, Wen, pabulong na wika ni Isandro habang nakatingin sa kanilang mga mukha sa painting. Hindi na tayo mga anino. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa tabi ni Wen. Inabot niya ang kamay ng dalaga at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang init ng kaniyang palad ay tila isang pangako na hindi na muling mag-iisa si Wen sa kaniyang paglalakbay. Ang hustisya para sa pamilya Rojas ay nakamit na sa pamamagitan ng legal na proseso at ang bahagi ng yaman ng mga Altamirano ay naibalik na sa mga nararapat na may-ari. Subalit higit sa lahat, ang katarungang nahanap nila ay ang pagpapatawad na nagmula sa kailaliman ng kanilang mga puso. Ready ka na? Tanong ni Gabriel ng may malambing na ngiti. Tumango si Wen. Handa na akong harapin ang bukas, Gabriel. Wala nang itatago. Wala nang katatakutan. Sa labas ng galeri, ang sikat ng araw ay tila isang basbas na bumabalot sa kanilang lahat. Ang pamilya Altamirano ay meron pa ring mga peklat ng nakaraan. Ngunit ang mga peklat na yon ang nagpapatunay na sila ay nabuhay, lumaban at nagwagi. Sa wakas, naunawaan ni Wen na ang tunay na tagapagmana ay hindi ang may pinakamataas na marka, kundi ang taong marunong magmahal ng walang pasubali at marunong magpatawad ng walang hanggan.